Sina Don at Mona Champagnat ay mag-asawa na nakatira sa isang mayamang lugar sa New Orleans. Mayroon silang dalawang magagandang anak, may matagumpay na negosyo, at lubos na iginagalang sa lipunan. Sa unang tingin, tila sila ang perpektong pamilya, ngunit ang katotohanan ay ganap na naiiba. Si Mona ay talagang isang nangingibabaw na babae na gustong gawin ang lahat sa kanyang paraan. Gumawa siya ng ilang panuntunan sa bahay na kailangang sundin ng mga anak at maging ng kanyang asawa. Kung susuway sila, tinitiyak niyang may kahihinatnan. Gumawa rin si Mona ng isang goal book kung saan naplano na niya ang kanyang routine sa linggo ng maaga. Kinakalkulan niya ang lahat ng masinsinan, kaya wala na kahit isang minutong oras pa. Isang halimbawa ay nagtakda siya ng eksaktong 15 minuto para sa mag-asawa na magkaroon ng kotos sa gabi. Tinukoy din niya ang kulay ng mga undergarment na dapat nilang isuot para sa okasyon. Hindi pinahihintulutan si Don na makipagtalik sa kanya sa anumang ibang oras, at ito ay nagdulot sa kanya ng pagkadesperado. Para naman sa mga bata, sina Allison at Andrew, dapat ay palagi nilang panalo ang lahat ng nilalahukan nila. Kompetisyon man ito sa paaralan o friendly match sa isang kapitbahay, wala silang ibang pagpipilian. Palaging nakatago si Mona at tinitiyak na ibinibigay nila ang kanilang makakaya. Gaya ng inaasahan, hindi natutuwa si Don sa sitwasyon. Wala siyang anumang otoridad sa pamilya at hindi niya maimpluwensyahan ang kanyang mga anak. Nalaman namin na siya ang manager ng isang tindahan ng muebles, na dapat ay isang malaking bagay. Gayunpaman, nalaman din namin na ang mayayamang magulang ni Mona ang nagbigay ng pondo para sa tindahan, na nangangahulugang si Mona ang teknikal na may-ari. Ito marahil ang dahilan kung bakit sumasang-ayon si Don sa anumang sasabihin niya at wala siyang sariling opinyon. Isang araw, ang tindahan ng muebles ay nag-anunsyo ng bakante para sa posisyon ng isang salesperson. Pagsagot nito, isang magandang dalaga na nagngangalang Dusty ang nagpakita. Agad na nabighani si Don sa kanyang alindog at nabigo siyang magtanong sa kanya ng mahahalagang tanong tungkol sa trabaho. Pagkaalis niya, iminumungkahi ng ibang empleyado ni Don, Les, na kunin niya ang babae. Nangangatuwiran siya na kailangan nila ng magandang mukha para ilihis ang kanilang isipan mula sa kanilang abalang schedule. Naaalala rin ni Don ang kanyang nakaka-stress na pagsasama, kaya kinuha niya si Dusty nang hindi isinasaalang-alang ang iba pang mga aplikasyon. Sa kabilang banda, nakikita namin ang isang makulimlim na mukhang lalaki na kamamatay lang ng isang tao. Nanonood siya ng isang ad sa TV ng tindahan ng muebles ni Don at nakakuha ng ideya. Mula sa sumunod na araw, nagsimulang sundan ng lalaki si Don at ang kanyang pamilya saan man sila pumunta. Walang alam si Don tungkol dito at nagpapatuloy siya sa kanyang monotonos na buhay. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, siya at si Dusty ay nagsimulang maging malapit sa isa't isa. Nagkakaroon din sila ng kwetos na malaking ginhawa para kay Don. Ito ang unang pagkakataon sa mga taon na gumawa siya ng marugdog na pag-ibig. Sa susunod na ilang linggo, mukhang nasa pinakamasaya si Don. Palagi siyang nasa mabuting kalagayan, nasa bahay man o trabaho. Nagsisimula na rin niyang hindi papansinin ang kanyang asawa, dahil nakahanap siya ng mas interesante kaysa sa kanya. Ngunit gaya ng sinasabi nila, ang bawat aksyon ay may mga kahihinatnan nito, walang ideya si Don kung ano ang susunod na nakalaan para sa kanya. Isang araw, nilapitan siya ni Dusty na may balitang buntis siya. Ikinagulat siya nito at iminumungkahi niyang ipalaglag niya ito kaagad. Gayunpaman, mahigpit na tumanggi si Dusty na nagsasabing gusto niya itong itago. Nag-iiwan ito sa aming lalaki sa isang napakahirap na sitwasyon. Kung malaman ito ng kanyang asawa sa anumang paraan, tiyak na mapapahamak siya. Nang gabing iyon, nakilala niya ang kanyang kaibigan, Les, para sa payo. Sinasabi ng huli na ang mga babaeng tulad ni Dusty ay naghahanap lamang ng pera. Kaya, iminumungkahi niya na bayaran siya ni Don ng magandang halaga para sa kanyang pananahimik. Sa pagsunod sa payo, nangungulekta si Don ng $13K mula sa kanyang mga ipon at ibibigay ito sa kanya sa susunod na araw. Medyo nagulat si Dusty at iginiit na talagang hindi siya habol ng pera. Pero pagkatapos ay sasabihin niya, kung iyon talaga ang gusto mo, tatanggapin ko. Pagkaalis niya, pakiramdam ni Don ay nakaiwas siya ng isang bala at nakahinga ng maluwag. Lingid sa kanyang kaalaman, pinuntahan ni Dusty ang parehong makulimlim na lalaki mula kanina. Ang kanyang pangalan ay Murphy at lumalabas na siya ay nagtatrabaho para sa kanya.
Hinahabol ng gang ang mayayamang individual at nangingikil ng pera mula sa kanila. Sa pagkakataong ito, napansin ni Murphy ang ad ni Don, kaya sinaliksik niya ang kanyang pamilya ng ilang linggo. Matapos kumpirmahin na mayaman sila, ipinadala niya ang kanyang kasintahan, Dusty, para akitin siya. Ang plano ay gumana at nakuha na nila ang kanilang pera. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Murphy gaya ng inaasahan niya. Kaya, inutusan niya si Dusty na i-blackmail si Don para sa mas maraming pera. Sa paglipas ng mga susunod na araw, pinahihirapan niya ang kawawang lalaki. Hinihiling na bayaran siya nito ng $25,000 bilang kapalit ng kanyang pananahimik. Dahil walang ganoong uri ng pera si Don, sa wakas ay nagpasya siyang ihayag ang lahat sa kanyang asawa. Pumasok siya sa kwarto niya, uminom ng ilang shot ng whiskey, at sinubukang sabihin ang totoo. Gayunpaman, hindi pa rin niya maitatago ang kanyang sarili, dahil natatakot siya sa mga kahihinatnan. Ngunit nang sisigawan siya ni Mona na magsalita, kalaunan ay isiniwalat niya na may relasyon siya kay Dusty, ang tindera ng tindahan. Nakakagulat, hindi siya gaanong nagre-react dito. Kalmadong binuksan ni Mona ang isang album ng larawan ng pamilya, at habang binabasa ang mga pahina nito, tinanong niya si Don kung mahal siya nito. Kinakabahan siyang tumugon na mahal niya ito at ang kanilang mga anak. Sinabi rin niya na gagawin niya ang lahat para maitama ang kanyang mga pagkakamali. Sa susunod na eksena, makikita natin na naging ganap na buhong si Mona. Sumisigaw siya sa itaas ng kanyang mga baga habang nagtatapon ng mga bagay sa paligid ng bahay. Habang si Don ay nakaupo sa sopa sa kumpletong katahimikan, ipinaalala niya sa kanya ang lahat ng mga sakripisyong ginawa nila at ng kanyang mga magulang para sa kanya. Noon lang, tinawagan ni Dusty si Don na hindi niya sinasagot. Binablackmail pa rin niya siya para sa pera. Kapag nakita ito ni Mona, inutusan niya ang kanyang asawa na tanggapin ang deal. Sinabi niya na ang sinuman na manggulo sa kanyang pamilya ay mapupunta sa libingan. Pagkatapos ay binibigyan niya ang kanyang asawa ng dalawang pagpipilian. Alinman ay patayin si Dusty at tapusin ang dramang ito ng isang beses at para sa lahat, o hihiwalayan niya ito at alagaan ang kanilang mga anak. Nang marinig ito, nagulat si Don, ngunit wala rin siya sa anumang posisyon para humingi ng mga kahilingan. Kaya naman, sumasang-ayon siya. Kinaumagahan, tinulungan ni Mona ang kanyang asawa sa pamamagitan ng paghahanda ng mabisang gamot na gagamitin para mawalan ng kakayahan si Dusty. Inayos ni Don ang isang pulong kasama niya noong gabing iyon, bagamat nagdadalawang isip pa rin siya tungkol dito. Sa gabing iyon, nakilala ni Dusty si Don sa kanyang tindahan, at nakipag-usap ang dalawa sa isang palakaibigang pag-uusap. Kinakausap niya ito sa kakaibang paraan, ngunit tinitiyak sa kanya na maayos ang lahat. Pagkatapos ay inalok niya ito ng spike na inumin, na iniinom niya nang hindi nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, kapag nagsimulang magpakita ang mga epekto ng gamot, nalaman ni Dusty na siya ay pinagtaksilan. Gayunpaman, bago siya makatakbo palayo doon, bumagsak siya sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating doon si Mona at inutusan ang kanyang asawa na ilagay ang bangkay sa trunk ng kanilang sasakyan. Pagdating nila sa bahay, inutusan si Don na hampasin ng martilyo ang babae, ngunit natatakot siyang gawin ito. Kaya, si Mona ang bahala sa mga bagay sa sarili niyang mga kamay at tinapos si Dusty. Pagkatapos ay dinala niya ang bangkay sa garahe at unti-unti itong hinihiwa. Habang ginagawa yon, hindi siya nagpapakita ng anumang senyales ng pagsisisi o pagkasuklam. Sa halip, mukhang nag-e-enjoy siya rito. Si Don sa kabilang banda ay labis na nalulula kung kaya't siya ay masusuka. Sa susunod na eksena, nabahala si Murphy at ang kanyang barkada dahil wala na si Dusty sa mga nakalipas na araw. Hinala nila na may kinalaman si Don dito. Kaya, nag-iiwan sila ng tala para sa kanya, na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanila ng pribado. Nag-attach din sila ng ilang larawan ng kanyang pamilya, na nagbabanta na sasaktan sila kapag hindi siya susunod. Sa takot, nakilala sila ni Don sa isang bar ng gabing iyon. Kumpiyansa niyang sinabi na nagbigay siya ng $25,000 kay Dusty noong huli silang nagkita. Nang marinig ito, naniniwala si Murphy na tinakasan niya ang pera at hindi na babalik. Kaya, hinihiling niya kay Don na bayaran siya ng $25,000, higit pa kung hindi ay magdadala siya ng pinsala sa kanyang pamilya. Hindi alam kung ano ang gagawin, muling nilapitan ni Don ang kanyang asawa, at ibinunyag sa kanya ang lahat.
At tulad ng dati, mukhang kalmado siya, na parang may plano siya. Nang gabing yon, nakarating sila sa labas ng bahay ni Murphy, na tila bakante sa ngayon. Nanatili si Don sa kanyang sasakyan habang si Mona ay papasok sa loob. Pagkatapos ay naglalagay siya ng isang bagay sa refrigerator, na lumalabas na mga putol-putol na bahagi ng katawan ni Dusty. Sa sandaling iyon, isang miyembro ng gang ang nagpakita kasama ang kanyang kasintahan, posibleng magkaroon ng isang romantikong oras. Ngunit hindi sila pinayagan ni Mona na magsimula dahil brutal niyang sinasaksak sila ng kutsilyo. Sa kanyang huling hininga, tinawagan ng miyembro ng gang si Murphy at ipinaliwanag kung ano ang nangyari. Samantala, umalis si Mona ng bahay at gumamit ng disposable phone para makipag-ugnayan sa pulis. Inaalerto niya sila na may nangyaring pagpatay dito. Sa susunod na eksena, umuwi si Murphy kasama ang isang kaibigan at laking gulat niya nang makita ang kaguluhan. Pagbukas niya ng refrigerator, nakita niya rin ang mga bahagi ng katawan ng kanyang kasintahan. Dito niya napagtanto na na-set up na siya. Kasabay nito, lumabas ang mga pulis sa labas ng bahay at binaril ang kanyang kaibigan, patay. Malapit na ring patayin si Murphy, ngunit kahit papaano ay nakatakas siya sa pamamagitan ng paggamit ng isang lihim na pintuan sa ilalim ng lupa. Isang araw, isang nag-aalalang Don ang nagtanong sa kanyang asawa kung siya ay may traumatikong nakaraan. Nagtataka siya kung paano ito mahusay na pumatay. Bilang tugon, napaluha si Mona at emosyonal na sinabi na palaging maganda ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay galit niyang sinabi na kung itatanong muli ni Don sa kanya ang tanong na ito, papatayin niya ito at puputulin ang mga bahagi ng katawan nito tulad ng ginawa niya kay Dusty. Nang marinig ito, natakot si Don. Mula sa araw na iyon, nagsimula siyang mamuhay sa patuloy na takot at sinisikap niyang iwasan siya. Sa ibang araw, nang pumasok ang aso ng isang kapitbahay sa kanilang bahay, galit na ibinigay ito ni Mona sa mga may-ari nito. Sinasabi niya na papatayin niya ang aso kapag bumalik ito rito, bagamat tumawa lang ang mga may-ari, iniisip na biro iyon, seryosong-seryoso si Mona. Ang pelikula ay pagkatapos ay ang kaarawan ni Andrew kung saan ilang bisita ang dumating para sa party. Kapag pumasok si Don sa kusina para kumuha ng kung ano, nasaksihan niya ang bangkay ng parehong aso at natakot siya. Sa labas, si Andrew at isa pang bata ay nakikipaglaro sa isang laro, ngunit mukhang natatalo siya. Malinaw na hindi ito bagay kay Mona, kaya sinabi niya ng malakas na ang isa pang bata ay gumagamit ng steroid. Kapag sinubukang makialam ng nanay ng bata na nagdurusa ng Crohn's disease, pinagtatawanan ni Mona ang kanyang kalagayan. Pinarusahan din ng masamang babae ang kanyang sariling anak na tinatawag na isang kabiguan. Sa halip ay niyakap niya ang kanyang anak na babae, Allison, na mukhang paborito niyang anak. Nasaksihan ni Don ang lahat ng ito mula sa malayo at nakaramdam siya ng sama ng loob para sa kanyang anak. Natatakot siya na kapag lumaki na si Allison, magiging katulad siya ng kanyang ina. Kaya, nagpasya siyang wakasan ang lahat ng ito. Habang nagagambala ang lahat, pumunta si Don sa garahe, pinatay ang kuryente, at ini-short circuit ang lampara upang magbuga ito ng kislap kapag binuksan. Pagkatapos ay binubuksan niya ang mga gas valve, nagbibigay daan sa silid na mapuno ng gas. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawagan niya ang kanyang asawa, at hiniling na kumuha ng karne ng baka sa refrigerator ng garahe. Nangako ang huli at sa sandaling buksan niya ang switch ng lampara, isang pagsabog ang naganap na nagtatapos sa kanyang buhay. Sa huling eksena, makikita natin na si Don ay namumuhay ng masayang buhay kasama ang kanyang mga anak. Bumili siya ng bagong bahay at maging ng kotse gamit ang perang naiwan ng kanyang asawa. Sa wakas ay malaya na siya sa mga hadlang na inilagay sa kanya. Ngunit sa pagtatapos ng pelikula, sinundan ng gangster na si Murphy si Don sa kanyang motorbike. 2 putok ng baril ang maririnig sa panahon ng credits, na nagpapahiwatig na may napatay. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, i-on ang abiso at mag-iwan ng like para makatulong sa aming channel. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.